So muli ho, yung mga nasa labas ay magsipasok na po tayo. Dadako ho tayo sa ating mga announcements before we head to our preparation for worship. Yung mga young people ho natin, again, kung wala ho kayong business dyan sa likuran, please move forward. At yun ho mga nasa labas, muli ho ay magsipasok na. Ayan, dako ho tayo sa ating mga announcements and reminders. Muli mga kapatid, patuloy tayong mag-ingat. Usong-uso pa rin ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso. At meron pa rin tayong mga kapatiran na nasa ganung kalagayan. So pag-pray ho natin ang bawat isa. Ilang mga announcements and reminders po muna para ho sa ating mga kapatid sa JCBC. Una ho, as we have said, ang ating hong Christmas service will be on December 17. Pinakamalapit sana yung December 24 pero ayaw naman nating masyadong ilapit. So December 17 ang ating Christmas service. As we have been always doing, ang ating Christmas service sa umaga ay evangelistic. Maghahanda tayo ng tanghalian, kakain tayo dito at ang goal natin makapag-imbita. Gusto natin gamitin ng okasyon para mas maraming mga tao ang makapakinig particularly ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So pag-pray natin yan, ipag-imbita ho natin yan muli yung ating mga kakilala, kaibigan, kaklase, ay i-invite ho natin sa darating na December 17. And then, we will also have our church Christmas fellowship on the after ng second service ng December 17. Magkakaroon ho tayo ng potluck dinner. Kanya-kanyang dala ng pagkain, ganun ho ang gagawin natin. So ang mangyayari ho ay mauuna, siguro ma-adjust ng kaunti yung ating mga oras because I believe yung iba, Brother Paul, magluluto kami, magpe-prepare and so on and so forth. Bibili kami ng chooks to go, yun yung hilig na hilig ng iba. Walang masama ho doon. So muli ho ay December 17, wait for further announcements. Mas pag-aaralan namin yung pinaka-the best na schedule at ang mangyayari ho niyan ay nasa huli. Mauuna yung prayer meeting and then nasa huli yung second service, then diretso tayo sa ating fellowship and then pinakahuli na lang po yung dinner dahil naging maaga ho ang ating second service ngayon. And then, mamaya ho pagkatapos o mamaya ho bandang dulo ng ating worship service, we'll be celebrating the Lord's Supper. We are doing it once every month, the first Sunday of the month. At gagawin ho natin yun mamaya at nawa ay maging handa po tayo. And lastly, magkakaroon ho tayo ng short business meeting ng ating iglesia. There are 2-3 things na dapat ho nating pag-usapan at madesisyonan ng church sa mga bagay-bagay na may kinalaman din ho sa finances ng ating hong iglesia. So pag-pray ho natin yan at nawa ho ay mapaghanda. Muli ho, pakitawag ho yung mga nasa labas na magsipasok na para ayan. Para ho tayo ay dumako ho. Bago tayo dumako sa ating pagsamba, ay pagbati ho muna sa mga meron pa magdiriwang ng kaarawan o anibersaryo ngayong linggo. Wala ho sa ating listahan. Baka meron ho. Baka merong hindi pa, ayaw nating hindi mabati. Walang magbe-birthday ngayong week. Wala ho. Una ho, nais aming ipaabot ni Sister Jonah ang pasasalamat sa lahat ng bumati sa amin. Last November 30 ay nagdiwang kami ng ika-5 taong anibersaryo. At salamat sa Panginoon sa mga bumati din sa birthday ni Timmy noong 22. At purihin ng Panginoon sa time ho na yon. And then also, I would like to congratulate ang Adizas family sa pag-open ng Love Levy Coffee. So kung gusto niyo ng quality coffee, order na. So yan ho ay napakaganda. And also, pag-pray ho natin, mga kapatid, hihingi ko ang inyong panalangin. Next Sunday, December 10, ako ho ay wala dito. Ako ay nainanyahan na mangaral ho sa anniversary ng San Mateo Baptist Church. Bisita natin sila noong nung ating youth conference last Monday. And ito ho ay 3 years ng invitation. At for the first 2 years, hindi nangyayari. So ngayon ho ay mabibigyan ho ng pagkakataon. So pag-pray ho natin at tayo ho ay maging faithful sa ating gawain. Una ho sa Panginoon sa mga susunod ho na atin hong mga gawain. Okay, so that covers our announcements and reminders. Gusto natin i-welcome ang ating visitor
Sila ho ay namatayan. First cousin niya yung nakaburol dyan, pero bilang mananampalataya, nakita niya na merong church, and so she found it best to spend this worship time with us. And gusto natin i-welcome si Sister Josephine, tama ho ba? Josie. Sister Josie, ayan po. So purihin ng Panginoon. Thank you po sa inyong presensya. And in our short nakwentuhan kanina, I found out na connected siya and kilala niya and doing ministry even with Vodi Bacam, isa sa mga pinakikinggan kong mga ngaral, a very good preacher. And so thank you very much po and very much welcome po kayo dito sa amin. And that's a good example sa atin. Kung if we find ourselves in the Lord's Day in different places, napakaganda na humanap tayo ng bahay-sambahan na kung saan we can come together also and worship the Lord. Okay, so yun ang ating announcements and reminders. Tayo ho ay dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Tayo po'y sama-samang manalangin. O aming amang Diyos, dakila at banal, Ikaw, O Panginoon, ay Diyos na namumuhi sa kasamaan. Ngunit Ikaw rin ay Panginoon na nagmamahal sa katwiran. Panginoon, patawarin mo kami sa anumang mga pagkakasala namin laban sa iyo. Maaari, O Diyos, kakulangan ng init ng aming pagmamahal sa iyo. O Panginoon, namin pong hinihiling na siyasatin mo nawa kami, ang gawa ng aming kamay, ang mga salita ng aming bibig, maging ang mga kaisipan at haka ng aming puso. Ano man, O Diyos, na taliwas sa iyong mga kabanalan, kautusan, Panginoon, na ipatawad mo sa amin. At kami patuloy na kumakapit at umaasa lamang sa aming Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamagitan niya ay mayroong kapatawaran ng aming mga kasalanan. At O Diyos, ngayon sa daling ito, tulungan mo kami na maging handa sa pagpuri sa iyo, na maging handa sa pagsamba sa iyo. Lord, malinaw sa iyong salita, ikaw ay namumuhi sa ipokritong pagsamba. Ayaw mo, O Diyos, na ang nguso ay naririto, ngunit ang puso ay malayo. Tulungan mo kami, O Diyos, sa tunay nga na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. At Ama, dalangin po namin as we have studied kanina sa Sunday School, tulungan mo rin kami na tunay ngang aktibong makinig ng iyong salita. Sapagkat ito ang iyong pangunahing instrumento upang banalin ang iyong mga mananampalataya, upang ituro sa amin ang iyong kalooban, upang patuloy kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, naming inaalala ang katotohanan na hiwalay sa iyo wala kaming magagawa. Hindi sa aming lakas, hindi sa aming kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Kaya O Diyos, tulungan mo kami, samahan mo kami, ingatan mo kami. At muli, Panginoon, naming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pangangailangan. Maging ang mga nasa karamdaman, O Diyos, yun ang kahabagan, tulungan, at maging ang mga bagay na ito, Panginoon, ay gamitin mong instrumento upang ang iyong mga anak ay ilapit sa iyo at hubugin sa wangis ni Kristo. Sa lahat ng ito, O Diyos, ikaw po nawa ang maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Sabay-sabay po nating purihin at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mawit po tayo sa Panginoon. Awitin po natin, Hark the Herald Angels Sing. The herald angels sing, glory to the new
see my God and sin is reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Fly high as heaven, Lord, Christ the everlasting Lord. In time behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail incarnate deity, pleased with us in flesh to dwell. Christ is our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenlies of peace, hail the Son of righteousness, and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mildly laced with glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. From this hour of nations come, mixing us thy humble home. Christ thou always conquering sin, bruising us the serpent's head. Adam's likeness now effaced, stamp thine image in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Tayo po'y manatilig nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, sabay-sabay po natin basahin 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as his purpose set in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, Panginoon, muli kami narito at nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya sa amin at muli, mayroon po kaming kalayaan na kami sumamba at magpuri sa inyo, Ama. Hindi sa lahat ng dako, Panginoon, ay ganito ang pagsamba sa inyo sapagkat sa ibang dako, Panginoon, ay napakatindi ng pag-uusig, Panginoon. Gabayan niyo, Panginoon, ang mga taong ito na kabila ng pag-uusig ay sumasamba pa rin sa inyo, Ama. Muli salamat, Ama. Ngayong umaga ay kami po ay dadako sa aming pagkakaloob. Mga pera, Panginoon, na ibigay sa amin, mga pangailangan namin, Panginoon, kayo rin po nagbigay. Panginoon, kayo po magpala sa bawat isa na magkakaloob kayo, Panginoon, ng pera
na malilikong Panginoon ay gamitin niyo po. Ikalalago pa, Panginoon, ang iglesyang ito at gamitin niyo rin po, Panginoon, sa paghayo at paglaganap ng Ebanghelyo. Muli salamat, muli sa inyong salita. Nawa may apply namin ito sa aming mga sarili. Panginoon, sana kayo po, Panginoon, magbago ng aming kaisipan, ng aming puso, Ama. Tulungan niyo po kami kapag nandito po kami sa sanlibutan, Ama. Nasa laman pa kami, Ama, may mga nakatahang pangkasalanan, matulungan niyo po kami, Ama. Buksan niyo po ang aming tenga, ang aming mata, ang aming pakikinig. Maluwalhati ka sa araw na ito at may itaas ka namin pamamagitan ng aming mga awitan, din po sa pakikinig ng iyong salita at ganoon din sa aming pagkakaloob. Muli salamat, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan lang po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sabay-sabay pa tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. What love could remember no wrongs we have done. Omniscience, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patient would wait as we constantly wait? What Father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger in darkness, you ever mourn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness Christ lavished on us. His blood was the payment, His love was the cost. He stood at a depth we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, you ever born. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, you ever born. Our sins, they are many, His mercy is more. Inaanyahan ko lahat ng magsitayo po at
para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito, magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 18, hanggang 24. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Kaya nga, kinaawaan ng Diyos ang nais niyang kaawaan at pinatitigas ang puso ng sinumang nais niyang pagmatigasin. Maaaring sabihin ninyo sa akin, kung gayoy, bakit sinisisi pa tayo ng Diyos? Sino ba ang maaaring sumalungat sa kaniyang kagustuhan? Ngunit sino ka ba, o tao, na sasagot ng laban sa Diyos? Sasabihin ba ng hinubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Wala bang karapatan ang magpapalayok na bumuo mula sa isang tumpok ng putik ng isang sisidlan para sa mahalagang gamit at ng isa pang sisidlan para sa pangkaraniwang gamit? Kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisit masisidlan ng puot na inihanda para sa pagkawasak? Hindi ba't ginawa niya ito upang ipakilala ang yaman ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na noong una pa ay inihanda na niya para sa kaluwalhatian? Hindi ba kabilang tayo sa kanyang mga tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hintil? Amen. Maaari na po tayong magsupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Noong nakaraang buwan ho ng November 20, 2023, ay minarkahan ang ika-78 taong anibersaryo ng pagdiriwang ng pamosong tinawag na Nuremberg Trial. Ito ay ginanap, ang paglilitis na ito ay ginanap sa Nuremberg, Germany, and this trial court ay binigyan ng katungkulan na litisin ang krimen na ginawa o kinumit ng mga high-ranking Nazi German officials noong World War II. At ang paglilitis na ito ay nagmarka ng napakatindi at mahalagang moment sa legal history, dahil sila ay nag-establish ng mga prinsipyo na kung saan ang mga individual ay lilitisin at maaaring sampahan at parusahan o i-held accountable sa mga ginawa nilang krimen noong giyera at mga krimen laban sa humanity. Kahit na sila ay tumutupad lamang sa utos ng kanilang gobyerno. Ang mga judges ng trial court na ito ay nanggaling sa Amerika, sa United Kingdom, sa Soviet Union, and sa France. At sila ang humarap sa napakahirap at in delivering justice sa mga crimes committed during that devastating World War II. Ang mga judges ng Nuremberg ay humarap sa napakatinding pressure na kailangan nilang tahakin ang mga complex legal and moral issues. The sentences they handed down, at nung sila ay nagbigay na ng mga kahatulan, yung iba ay nabita, yung iba ay nakulong ng habang buhay, at karamihan ng mga binigay nilang pataw ng parusa ay pinalakpakan ng marami at tingnan bilang wasto at maayos na pagbibigay parusa sa mga nagkasala. Now, kaya ko sinabi ho ito ay para bigyang pansin ang katotohanan na kapag ang hukom ay nagbibigay ng katampatang parusa sa mga nagkasala, ang hukom na ito ay kapuri-puri. Kapuri-puri ang hukom na nagpapataw ng katampatang parusa sa mga lumalabag sa batas. Ito ay maganda,
ito ay kaaya-aya, at ito ay nararapat. Ulitin ko ho, kapuri-puri ang mga hukom na nagpapataw ng katampatang parusa sa mga nagkakasala. Ito'y maganda, kaaya-aya, at dapat lamang na mangyari. Now, ito rin ay totoo pagdating sa Diyos. Na pag ang Diyos sa kanyang kabanalan at katwiran ay magpataw ng katampatang parusa sa mga dapat parusahan, ito'y maganda, ito'y kapuri-puri, at dapat lamang nating sambahin at purihin ng Diyos na gagawa o gumagawa nito. Sad to say, maraming mga tao sa panahon natin ngayon ay hindi lang basta hindi nila pinupuri ang Diyos na humahatol ng tama. Sinasabi nila na ang Diyos na humahatol ng tama ay isang halimaw. At actually, wala daw Diyos na ganun. Na hindi nila kayang isipin na ang isang Diyos na mapagmahal ay magpapataw ng walang hanggang parusa sa impyerno. Nakakalimutan nila na ang Diyos na mapagmahal ay Diyos na matuwid din. Nakakalimutan nila na ang Diyos na mahabagin ay Diyos na banal din, na namumuhi sa lahat ng kasamaan. At dito sa ating bibigyang pansin ngayong umaga sa Romans chapter 9, sa ating pagpapatuloy sa serye natin sa Book of Romans, may tanong si Apostol Pablo, paano kung ano nito, kung na baka sakali na pwede o hindi pwedeng mangyari, kung hindi ito ay kung na isang pagsasaysay ng isang bagay na ginagawa talaga ng Panginoon. Ipakita niya ang kanyang puot at kapangyarihan. Ano ang magagawa natin? At lalo't higit, hindi ba siya dapat purihin? Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Apektado kami ng kasalanan. Lord, when we desire to do good, behold, evil is present with us. Na kahit sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon, nais namin ng iyong katotohanan, narito pa rin, Panginoon, may nakatahang kasalanan sa amin na nais magrebelde sa mga katotohanan na ito. Panginoon, tulungan mo kami na ilagay ka sa itaas at kami ang nasa ibaba. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita, ng mga dakila na katotohanan mula sa iyong mga kautusan. At Panginoon, tulungan mo kami na mahubog ang aming mga kaisipan, hindi sang-ayon sa aming sariling kagustuhan, hindi sang-ayon sa aming kultura, kundi sang-ayon sa sinasabi ng iyong salita. At upang ito ay lalo magtulak sa amin sa pagkamangha, sa pagsamba, sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo, at lalo ring maging mahalaga sa amin, at lalo maging importante sa amin, O Diyos, na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay mabilisan pang maihayag sa iba. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais kong saysayin ho ang ating mensahe ngayong umaga sa ganitong pangungusap. The absolute sovereignty of God in salvation displays the fullness of His glory, both in exercising justice and wrath upon guilty sinners and giving undeserved mercy and grace of salvation to His chosen. Ang lubos na pagkasoberano ng Diyos sa kaligtasan ay nagpapakita ng kabuuan ng kanyang kaluwalhatian sa pagbibigay ng hustisya at puot sa mga makasalanan at pagkakaloob ng habag at biyaya ng kaligtasan sa kanyang mga pinili. Ang ibig sabihin, sa pakatotohanan ng ang Diyos ay soberanong pumili ng ilan at hindi at He pass by others, makikita pa rin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Muli, I hope na nadiinan na sa atin ang katotohanan na ang Romans chapter 9 is basically dealing with the question na ina-assume ni Apostol Pablo dahil sa katotohanan na karamihan ng mga Hudyo, ang piniling bayan ng Diyos ay hindi naliligtas, kanyang dinidil ang tanong sa verse number 6.
Ang sabi niya sa verse 6, not as though the word of God had taken none effect. Ang Israel na pinangakuan ng Diyos, ang Israel na in-establish ng Diyos ang kanyang tipan, ng kanyang covenant sa kanila ay hindi naliligtas. Wala na bang bisa ang salita ng Panginoon? And the answer to that is no. Totoo pa rin ang pangako ng Diyos. Tapat pa rin ang tipan ng Panginoon. Why? For they are not all Israel which are of Israel. Not all physical Jew, not all physical Israel are part of spiritual God's children, Israel. Well, sino itong spiritual Israel na ito? Sino ba ang bahagi ng mga anak ng Diyos na ito? Napag-aralan natin na ito ay una nakatungtong sa pangako ng Diyos. Maliwanag na nakita between Isaac and Ishmael, ang pinangako ng Diyos is si Isaac. Then it is not the only basis. Ito'y nakabase sa soberanong pagpili ng Panginoon. Ito naman ay maliwanag na nakita between Esau and Jacob, na pinili ng Diyos si Jacob. Jacob have I loved, Esau have I hated. So dito makikita natin, it is all of God, pangako ng Diyos, soberanong pagpili ng Diyos. At dahil dito sa mga katotohanan ito, inassume ni Apostol Pablo ang isang reaksyon. Ang sabi sa Romans 9 verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Because of God's choosing, sa soberanong pagpili ng Diyos, maaaring merong mag-isip, unfair ang Panginoon. Well, ang sagot diyan ay no. Hindi siya unfair sa pagpili niya ng kanyang ililigtas. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa verse 15, for He had said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Hindi ito unfair, sapagkat ito ay nakabase, ito ay binase ng Diyos sa kanyang sarili at hindi sa tao. Pagliliwanag sa verse 16, napakaliwanag nito sa verse 16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. And again, as I've been always saying, sa maraming mga churches at mas popular na theology sa panahon natin ngayon sa Armenian theology, it is totally the opposite. Sa maraming mga churches, it is of them that willeth, it is of them that runneth, and not based on God who shows mercy. Nakabase sa free will ng tao. Yun namang iba nakabase sa effort ng tao. Kaya sila pipiliin ng Diyos. Well, malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon, that is not the case. Hindi ito ang popular. Bakit? Sapagkat pinapakita nito matindi kung gaano kataas ang Panginoon. At mula sa katotohanan ito, likas sa makasalanang tao ang magrebelde. Hindi ito masarap sa ating panlasa. Sa taong makasalanan, gusto niya siya ang nangunguna. Gusto niya siya ang nasusunod. Pero ito ang malinaw na tinuturo ng salita ng Diyos. At upang bigyan pa ng bigat itong katotohanan na ito, nagbigay si Apostol Pablo ng halimbawa sa verse 17, the example of Pharaoh. Na this is on the other side naman. Hindi pinakitaan ng Diyos ng kahabagan, kundi pinakitaan niya ng kanyang puot at pinatigas niya ang puso ni Parao. And we will not spend time because we have dealt with this 2 Sundays ago kung anong ibig sabihin ng pagpapatigas ng Diyos ng puso ni Parao. Pero it is, just to say it shortly, hindi ito pagdadagdag ng masama, hindi ito pagdadagdag ng kasalanan, o hindi ito ang pag-aalis ng restraining grace ng Panginoon. Kaya nagtuloy-tuloy si Parao sa kalagayan niyang ayaw niya sa Diyos. By the way, lahat tayo, yun ang ating kalagayan. And what is the only what's the only reason paano nangyari na tayong matigas sa Panginoon ay isang araw tumanggap kay Kristo? Yun ay dahil gumawa ang Diyos. Dahil pinanganak tayong muli ng banal na Espiritu. Sa Acts chapter 16, we have the example of Lydia dahil binuksan ng Diyos ang ating mga puso. Sa Ezekiel chapter 36, dahil gumawa at nag-perform ang Diyos ng heart transplant surgery, spiritually speaking, na yung pusong matigas, yung pusong bato, ay pinalitan niya ng pusong laman. And it is the only way
bakit tayo hindi naging matigas sa Ebanghelyo? Hiwalay sa biyaya ng Diyos, manatili tayong pusong bato. God hardened the heart of Pharaoh by removing his restraining graces. Muli, makikita ho natin yan sapagkat sa 10 plagues na ibinigay ng Panginoon, siguro kung tayo ang naroon, pambihira, halata, hindi ka mananalo, ba't hindi mo na lang bigay? Pero again, dun makikita yung tigas ng puso, yung taong makasalanan. At totoo ang sinabi ng isang theologian at makikita natin sa Luke chapter 16 na kung saan yung mayaman na namatay, na napunta doon sa impyerno, wala siyang pagsisisi. Akala nyo ba yung mga nasa impyerno, ngayon nagmamadali na, Lord, kung pwede lang, sasampalatayan na. No! Ayaw pa rin nila sa Diyos. At merong komento ang isang theologian, yung nagngangalit ng ngipin ay most probably hindi nagngangalit dahil sa sakit, kundi nagngangalit dahil galit na galit sila sa Diyos na humatol sa kanila. Ayaw pa rin nila sa Panginoon. Muli, hindi ang apoy ng impyerno ang magbabago sa tao, biyaya lamang ng Diyos ang magbabago sa tao. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, mananatili tayong matigas. Dating tayo sa verse number 19, what will ye say then unto me? Why that he yet find fault for who hath resisted his will? As we have read kanina sa Tagalog, maaari mong sabihin sa akin, kung gayoy, bakit pa tayo sinisisi ng Diyos? Yung palang kalooban niya ang nangyayari. Siya pala ang nagdidesisyon. Bakit pa tayo sisisihin ng Diyos? Bakit pa tayo ahatulan ng Panginoon? At ang tanong niya, sino ba ang maaaring sumalungat sa kanyang kagustuhan? And last Sunday, titignan natin ang 2 things na kailangan nating makita sa text na ito, sa verse number 19. Una, the acceptance of the truth. Doon sa bandang dulo, yung tanong, for who hath resisted his will? What's the answer? No one. Itong katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay, maging sa lahat ng tao, ay isang bagay na dapat tanggapin. And then, meron din namang pangalawa, isang bagay na hindi dapat tanggapin. Yung unang tanong. Ano yung unang tanong? Kung gayoy, bakit sinisisi pa tayo ng Diyos? Hindi yung pagiging soberano ng Diyos ang problema. Ang problema ay yung implikasyon na sa logic ng taong makasalanan, well, kung soberano ang Diyos, and then therefore, siya ang may kasalanan. Walang iniwan ho yan sa magaling at akala niya matalinong komento ng dati nating nakaraan nating presidente tungkol sa paglalagay ng puno ng Diyos doon sa hardin. Kung alam pala niya na magkakasala, bakit pa niya nilagay? Kung di nagkakamali, ang term na ginamit ng nakaraan nating presidente ay inutil ang Diyos na yon. That is the wrong conclusion. Hindi kasalanan ng Diyos. Mananatili ang taong accountable. Mananatili ang taong responsable. Ang conclusion na ito ay maliwanag na taliwas sa salita ng Diyos. Sa James chapter 1 verse 13 and 14, maliwanag ang tao ay nagkakasala hindi dahil tinutukso siya ng Panginoon. Ang tao ay nagkakasala dahil sa kanyang sariling pita, sa kanyang sariling lust. Verse 14 ng James chapter 1, but every man is tempted when is drawn away of his own lust and enticed. So hindi ang Diyos. So narito ang dalawang katotohanan na maaaring hindi mag-fit sa logic natin. Soberano ang Diyos sa lahat ng bagay, pero hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kasalanan. Soberano ang Diyos sa lahat ng bagay, pero responsable pa din ang Panginoon. And we must hold on to these 2 truths. Sad to say, sapagkat hindi kaya ng logic ng iba, they go to
two extremes. Yung iba, tinatanggi dahil para sa kanila, responsable pa rin ng tao, nire-reject nila ang pagiging soberano ng Diyos. Yun namang iba, dahil maliwanag na soberano ang Diyos, inaalis nila ang pagiging responsable ng tao. That's not the case. Itong dalawang katotohanan na ito ay malinaw sa salita ng Panginoon. At ang sabi ho ni Apostol Pablo ay ito sa verse 20, No! Nay! No! Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Please take notice, ang sabi ni Apostol Pablo na yung sinabi sa verse 19 is a reply against God. Yung sinabi sa verse 19 na mali ang Diyos, na hinahatulan pa niya tayo. Mali ang Diyos na hinuhold niya tayo accountable dahil soberano siya. Mali ang Diyos na hatulan tayo at i-hold tayo accountable. That is a reply against God. That's an accusation against God. At ang sabi ni Apostol Pablo, sino kang tao? Para paratangan mo ang Diyos. And then hindi lang basta yung larawan ng tao laban sa Diyos, ang sabi niya, shall the thing formed say to him that formed it. Yung bang nilalang ay magsasalita laban sa lumalang sa kanya. Why hast thou made me thus? And then sa verse 21, makikita natin, shall the clay accuse the potter? The answer here is man has no right to call God into question. Please take note, mag-ingat ho yung salita na yun. Man has no right to call God into question. Hindi natin sinabing ang tao ay walang karapatang magtanong. May mga pagkakataon ho talaga na we can legitimately ask questions. Kapag hindi natin nauunawaan kung ano ang nangyayari, we can legitimately ask questions. Pero narito ang panganib. Kapag kine-question na natin ang Panginoon at sinusubukan natin siyang isalang sa ating mga sariling hukuman, sang-ayon sa ating lohika at sa ating moral standards. Lord, tingin ko mali ka. Could you imagine that? Ang taong gawa sa putik, ang taong makasalanan, ay susubukan niyang hatulan ng Diyos na banal? Sino kang tao? Ang sabi sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi ng Panginoon ay ito, For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. So kung yung paraan at daan at kaisipan ng Diyos ay hindi lumalapat sa atin, mag-iingat tayo na isa lang ang Diyos sa ating sariling hukuman. Verse 9, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yung bang paraan ng Diyos ay kailangan ng approval ng tao? Yung bang plano ng Diyos kailangan ng pirma natin? Kailangan bang pumaisa ito sa logic natin? Kailangan bang masatisfy yung pride natin? The answer is no. The answer is no. Now, gusto ko dalhin ho tayo sa isang napakagandang lugar na pwede tayo magpahinga sa katotohanan na ito. Kahapon, napag-interesan kong panoorin ang isang documentary patungkol kay Kim Jong-un o Il. Sino ba ngayon yun? Sa North Korea. Nalilito ngayon ako. Kung paanong itong diktador na ito ay gumagawa. At maaaring sa pamantayan, hindi siya kasing rahas ng lolo niya at ng tatay niya, pero may mga karahasan pa rin siyang ginagawa. At dito makikita natin kung gaano nakakatakot kapag ang matinding kapangyarihan
ay hawak-hawak ng taong makasalanan. Nakakatakot yun. Kapag ang matinding kapangyarihan ay hawak-hawak ng taong makasalanan, nakakatakot yun. Nakuha niyo po? Pero baliktarin natin. Kapag ang matinding kapangyarihan ay hawak-hawak ng isang matuwid at banal. Sa Psalm 89 verse 13, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, Psalm 89 verse 13, Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Talagang patong-patong ng superlative adjective patungkol sa kung gaano kataas, gaano kakapangyarihan ng ating Panginoon. Then pagdating sa verse 14, Justice and judgment are the habitation of thy throne. And throne is a symbol of power. At pag ang hari ay umupo sa trono at siya'y nagbigkas, ang salita ng hari ay hindi mababali. And what comfort it is na ang trono ng ating Diyos ay nakatungtong sa hustisya at sa katwiran. Therefore, ang soberanong Diyos na ito ay never gagamitin or sa terminong alam natin, aabusuhin ng kanyang kapangyarihan para sa masama. Therefore, kung may mga pagkakataon sa tingin natin tila baga, umabuso o nagkamali ang Diyos, we should go back sa katotohanan. Mataas ang kanyang kaparaanan. Ang kanyang kaisipan ay iba sa akin. Kailangan kong magtiwala sa katotohanan na ang Diyos ay matuwid. Ngayon, dumating si Apostol Pablo sa verse number 21. Had not the potter power over the clay? At ginamit niya ang pamilyar na paglalarawan. Ito'y ilang beses ginamit sa Lumang Tipan, 4 or 5 times ginamit sa Lumang Tipan. For example, sa Isaiah 64 verse 8, But now, O Lord, art thou our Father, we are the clay, and thou art the potter, we all are the work of thine hand. So malinaw ito at ito'y paulit-ulit na ginagamit, lalo na sikat sa book of Jeremiah. At ang sagot sa tanong na ito, hath not the potter power over the clay? Answer? Yes, the potter have power over the clay. Ang masusunod ay hindi yung putik, ang masusunod ay yung magpapalayok. At ang sabi niya, of the same lump, to make one vessel unto honor and another to dishonor. We see here, mga kapatid, na ang ating, ang sabi sa verse number 21, of the same lump, mula sa iisang, ano to? Nakalimutan ko yung tumpok. Siguro nagawa niyo na natin yun nung tayo yung mga bata pa. Umulan, tapos yung lupa sa likod bahay ay malagkit. At una-unahan kayo, nakakuha ng tumpok ng putik. At ang sabi ng salita ng Panginoon, mula daw sa isang tumpok ng putik. Now, ano yung tumpok ng putik na yun? Mga Hudyo? Hindi lamang. Ang iglesia? Hindi po. Ang tumpok ng putik na yun ay ang buong sangkatauhan na nalikha ng Diyos. Ang sangkatauhan na nagkasala laban sa Panginoon. Mula sa tumpok ng putik na yon, kasama si Isaac at si Ismael. Mula sa tumpok ng putik na yon, nahadun si Esau at si Jacob. Mula sa tumpok ng putik na yon, nahadun ang Israel at mga hentil. At mula sa tumpok ng putik na yon, pumili ang Panginoon. Wala sa kanya na tumatakbo, wala sa kanya na naggugusto, kundi ito'y nakasalalay sa Panginoon. Mula sa tumpok ng putik na pare-parehong ano, ang sabi ng Romans chapter 3, verse number 22, for there is no difference. There's no difference, pare-pareho tayo. Ano yung pagkakapare-pareho natin? Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So itong lahat ng putik na ito ay madumi. Hindi kaaya-aya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ba malaya ang magpapalayok? Na mula sa putik na yan, na pagtitingnan mo, ew, putik.
Pero mula sa putik na yun, kukuha siya at gagawa siya ng sisidlan para sa maganda at mataas na kagamitan. At yun namang isa, gagawa siya ng sisidlan para sa hindi ganung kagandang paglalagyan. Maaaring gagamitin niya isang piraso ng putik at gagawa siya ng sisidlan na ilalagay sa palasyo ng hari. At mula din sa putik na yun, gagawa siya ng sisidlan na lalagyan ng basura. Mula sa parehong putik. Wala bang karapatan ang magpapalayok? The answer is, meron. Meron. Walang difference sa clay, lahat ay makasalanan. Therefore, ang pagkakaroon ng difference ay nakasalalay sa magpapalayok. Ang Diyos na magpapalayok ay merong karapatan. At sino mang question sa karapatan ng Diyos na ito ay nagkakasala at nagkakamali. Lahat ng pag-question ay hindi tama. Lahat ng pagdududa sa magpapalayok ay offensive sa Panginoon. Magbigay lang ako ng halimbawa. Isang araw, pag-uwi mo sa inyo, nakita mo ang iyong kapitbahay na may hawak na martilyo at pinupukpok yung isang kotse. Winawasak niya yung kotse. Anong gagawin mo? Teka muna, tigilan mo yan, ba't mo pinupukpok yung kotse? Tapos sa iyong pag-iimbestiga, sa kanya pala yun. Nakuha niyo ho? At kung yun ay sa kanya, meron siyang ng lahat ng karapatan na gawin dun sa kotse na yun. Gusto niyang i-dress up? Gusto niyang i-lowered? Gusto niyang lagyan ng mga kumukuti-kutitap na kung ano-ano? Gusto niyang gastusin ng 200,000 para lumulundag-lundag yung kotse? Para pagbusinan niya, kung ano-anong tunog ang lumalabas, para pag umandar yung kotse, kala mo, dragon. Or dali niya sa junk shop. Nasa kanya ang lahat ng karapatan. Dahil siya nagmamay-ari. Ganon din sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Na, wag gusto ko makita ho natin. Balik tayo, wag niyong kakalimutan. Hindi diamante, hindi ginto ang ginagamit ng magpapalayok. Ano? Putik. Putik na pare-parehong hindi karapat-dapat. Na pare-parehong dapat parusahan. Anong sabi ng salita ng Panginoon sa verse number 22? What if God, paano kung ang Diyos, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Please, wag nating kalimutan yung matinding punto na sinusubukang ibigay ni Apostol Pablo. Yung i-emphasize niya na ang Diyos ay merong kumpletong karapatan na sa Kanya ang kapangyarihan. At ang Diyos na ito ay gagawin niya ang marapat. Merong putik na lalagyan niya ng kayamanan. Merong putik na paglalagyan niya ng basura. Ang sabi ni Apostol Pablo, what if God willing to show His wrath and to make His power known? And again, ang word na what if dito ay hindi, paano kung, kundi ang puwersa nung what if dito ay ito. Anong magagawa mo? Nakuha niyo? Hindi ito baka sakali gawin ng Panginoon. Ang puwersa ng what if dito, anong magagawa mo? What if God, willing to show His wrath and to make His power known? Yung word na willing is a strong word. It pertains to strong determination. What if God is really determined to show His wrath?
Ipakita ng Diyos yung kanyang puot. Ipakita ng Diyos yung kanyang banal at matuwid na puot na siyang susunog sa lahat ng kontra sa kabanalan. Susunog sa lahat ng rebelde laban sa kanya. Hindi ba marapat? Hindi ba marapat? Gamitin ko lang halimbawa ang issue ng Israel at Hamas. Yung Hamas na umatake sa populasyon ng Israel, hindi ba marapat lamang ubusin ng gobyerno na yon yung umatake sa mga mamamayan nila? Hindi ba marapat? So narito, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos na banal ay ipapakita niya ang kanyang puot. Ang Diyos na banal ay ipapakita niya ang kapangyarihan. Yes, yung kanyang kapangyarihan na dinisplay nung paglikha. Pero hindi lamang yun ang paraan ng papapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ipapakita niya rin yung kanyang kapangyarihan in dealing properly against rebellious sinners. Mga kapatid, dito sa ating bansa, ang justice system ay hindi perpekto. May kapangyarihan ng batas, pero minsan mas makapangyarihan yung pera. At may mga pagkakataon, alam natin, hindi konti ang balita na nananaig ang kapangyarihan ng politika at ng pera laban sa hustisya. At merong mga hukom, tumitikom ang bibig, bumabaligtad ang hatol. Dahil merong mas malakas na kapangyarihan. Mga kapatid, mga kaibigan, walang pwedeng sumalungat man lang sa kapangyarihan ng Diyos kapag pinakita niya yung kanyang galit at puot at hustisya laban sa lahat ng makasalanan. What if God, willing to show His wrath and to make His power known? Ang sabi diyan, endured with much long suffering the vessels of wrath. What mercy. Na itong mga sisidlan na ito na paglalagyan ng puot ay pinagtitiisan pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Itong mga tao na nagtatanggi sa Panginoon, itong mga atheists, hanggang ngayon humihinga pa rin sila. Itong mga taong ayaw sumunod sa Panginoon, hanggang ngayon humihinga pa rin sila. O, lahat tayo ay nakatanggap nito nung tayo mga hindi pa mananampalataya. Kaano kahaba ang pasensya ng Panginoon? At so tawagin ang pansin ng mga naririto. Kung naririto ka at alam mo na hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, huwag kang magpatumpik-tumpik. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 2, verse number 3, Romans 2, verse 3, and thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Ikaw na makasalanan din, hindi ka makakataka sa hatol ng Panginoon. Ang sabi sa verse 4, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance. Huwag mong baliwalain ang mahabang pasensya ng Panginoon. Listen, huwag mong baliwalain ang mahabang pasensya ng Diyos. Huwag mong isipin na pag 99 years old ka na, tsaka mo bibigyan ng pansin si Kristo. Huwag mong isipin na pag may asawa ka na, may trabaho ka na, at tsaka mo lang siseryosohin si Kristo. Huwag mong isipin bukas, at tsaka mo lang siseryosohin si Kristo. Paano kung wala ka na bukas? Hindi bukas, ngayon. Habang mahaba ang pasensya ng Panginoon. Ngayon. Now, hindi lamang yun. Hindi lamang makikita ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang puot at hatol at hustisya sa mga karapat-dapat hatulan. Sa verse 23, ang sabi, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. Oh, mga kapatid, we could spend many Sundays dito. Please take note, pinakita muna ni Pablo yung dilim na ipapataw ng Diyos ang kanyang puot at hustisya sa mga karapat-dapat parusahan. And ang sabi sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory. Mas ma-appreciate natin yung kadakilaan ng biyaya ng Panginoon.
Dahil totoong may mga pupunta sa impyerno. Ulitin ko ho, mas ma-appreciate natin ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Mas makikita nating maliwanag yung tindi ng pagmamahal, yung tindi ng biyaya ng kaligtasan. Dahil totoo ang impyerno. Dahil may mga pupunta sa impyerno. At kung tayo iligtas, salamat sa Diyos, hindi tayo isa sa mga yun. Kung totoo ang universalism, uwi na lang tayo. Lahat naman tayo pupunta, magkikita-kita tayo dun lahat. Pero mas nakikita ang biyaya, mas makikita ang yaman ng kaluwalhatian, ng kahabagan ng Panginoon. Ang sabi niya, what if God willing to show His wrath and to make His power known? And what if God that is willing to make known the riches of His glory? Kung gusto ng Diyos na ipakita yung kanyang puot, ano magagawa mo? And kung gusto naman niya magpakita ng kahabagan, ano rin ang magagawa natin? At kanina ito ipapakita. Ang sabi ng salita ng Panginoon, again, these are not worthy vessels. Hindi ito mga karapat-dapat na mga sisidlan. Lahat ng ito ay gawa sa putik ng taong makasalanan. Pero ito ay mga sisidlan na inihanda ng Panginoon, that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. If we don't have time, kailangan natin magmadali. Pwede niyong basahin sa Ephesians 1 verses 3 hanggang verse 7 kung paanong ang Diyos, bago pa itatag ang sanlibutan, ay pinili na tayo. Inihanda niya na tayo. Well, meron po pala ako nakaligtaang puntahan. Sorry po. Mag-digress lang ako sa verse number 22. Ang sabi ho dyan, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long-suffering vessels of wrath. What's the next word? Fitted to destruction. Isa sa napakahalagang bagay ho dito mga kapatid, ay yung word na fitted dyan is verb passive. God who is the object is not the doer. Hindi siya ang nag-fit. Hindi totoo yung sinasabi ng iba, well, ginawa sila ng Diyos para dalhin sa impyerno. No. No. Ang taong makasalanan ang umayaw sa Diyos. Ang taong makasalanan na nagrebelde laban sa Diyos. Ang taong makasalanan na mas nagmahal sa dilim kaysa sa liwanag. Well, kung hindi ang Diyos ang nag-fit sa kanila, sino nag-fit sa kanila? Well, yung kanilang mga sarili. Katulong ang dyablo. Wala tayong time para tignan ang lahat ng detalye nito. Pero pagkatapos noon, sa verse number 23, ang sabi ng salita ng Panginoon, sa verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He, God, had afore, what? Prepared unto glory. Ito yung malaking pagkakaiba. Pagdating sa verse 23, yung prepared is active. God is the doer of the preparation. Siya ang nag-prepare sa atin to glory. Siya ang pumili, siya ang naghanda, siya ang gumawa, siya ang nag-perform ng heart transplant, siya yung nagbukas ng ating mga puso, siya yung nagpanganak sa ating muli, siya yung nagbangon sa atin mula sa kamatayan, sa kasalanan. Siya ang gumawa. He prepared to glory. And sa verse 24, I believe, settle a very, very huge issue. At napakaraming mga theologians, sad to say, ay namimiss nila ang katotohanan ng Romans chapter 9 at madalas sinasabi, sa mga Hudyo lang yan, sa mga Hudyo, sa mga Hudyo, sa mga Hudyo. Pagdating sa verse 24, ang sabi, basahin natin muli sa verse 23. And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. Muli, sino yung soberano? Sa sisidlan ng puot at sa sisidlan ng kahabagan. Sino ang soberano? Ang Diyos, hindi ang tao. That He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He hath afore prepared unto glory. Verse 24, sino yun? Even us. Well, sino yung us na yan? Mga Hudyo?
Pero nilinaw ni Pablo, whom He hath called. Ano yung called na yan? Tinawag ng Panginoon si Abraham, mga Hudyo? Well, no. Sa context ng Romans, yung called yan is a calling to salvation. As we have studied sa Romans chapter 8, tayo ay kanyang mga tinawag sa kaligtasan. At niliwanag ni Pablo, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Na ang pagpili ng Diyos ay hindi sa mga Hudyo lamang, kundi maging sa mga Hentil. At purihin ng Panginoon kung tayo ay kasama sa mga pinili ng Diyos na ito. So sino ang Israel? Sino ang mga anak ng Diyos? Ito ay sang-ayon sa pangako ng Diyos. Sang-ayon sa covenant ng Diyos kay Abraham. Ito ay sang-ayon sa soberanong pagpili ng Panginoon. At ito ay sang-ayon sa disenyo ng Diyos at paghahanda ng Diyos ng mga pagsisidlan ng kanyang kahabagan. At hindi ito sa mga Hudyo lamang. Ito ay kasama ang mga Hentil. Muli, ang panawagan ay ito. Purihin natin ang Panginoon na magpapakita ng kanyang puot sa mga karapat dapat tumanggap ng puot at magpapakita ng kanyang habag, kayamanan ng kanyang kahabagan maging sa mga sisidlan na inihanda niya para makita at ma-appreciate natin ang kagandahang loob at kabutihan at biyaya ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mong ito. O Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa. Ma-appreciate namin, makita namin kung gaano ka kadakila. At totoo, Diyos, ay lalo magtulak sa amin sa mas malalim na pagkakilala sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Na kahit, O Diyos, sa kaisipan namin na hindi maaari namin mag-grasp ng buong buo. Ngunit matutunan namin magtiwala sa iyo, O Diyos, sa tapat, sa iyo, O Diyos, na mahabagin, sa iyo, O Diyos, na nagbigay ng iyong bugtong na anak para sa kaligtasan namin. Salamat sa iyong kahabagan, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Salamat sa kaligtasan. At Lord, kami nagmamakaawa sa sinumang naririto na wala pa kay Kristo Jesus. Magdalang habag ka sa kanilang ikaliligtas. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O tayo po ay dadako sa ating pag-oobserba ng banal na hapunan. Nais kong hilingan ang ating noong 4 na deacons, si Brother Alex, si Brother Totoy, si Brother William, at si Brother Junjun dito po sa ating harapan. Muli ho, ang Lord's Supper ho ay ating pinagdiriwang once a month at we observe a closed communion a guarded communion, the better term, guarded communion. Hindi ho basta kahit sino ang pumila, makakakuha o kumuha ay dapat. Kundi meron tayong mga paalala. Sapagkat ang sabi ng salita ho ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11, ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. Kaya't kung ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom ng saraw ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So pwedeng mangyari na kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng juice, at makibahagi ka rito na nagkakasala ka pa. Nagkakasala ka pa. Anong kailangan gawin ng tao? Sa verse 28 ang sabi, datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay, at uminom ng saraw. Kailangang siyasatin. Seryosong pagsiyasat. Una, kung ikaw ay ligtas. Kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaibigan, kung naririto ka, alam mo sa iyong sarili na hindi ka patunay na mananampalataya, please, kaysa magkasala ka sa Diyos, huwag kang makibahagi sa banal na hapunan na ito. Pangalawa, kung ikaw ay hindi lumalakad sa kalooban ng Panginoon, at isa sa mga maliwanag na kalooban ng Diyos sa tunay na mananampalataya ay sumunod sa tubig ng bautismo. So kung hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, kaibigan, huwag ka muna makibahagi sa bagay ho na ito. Na kung naririto ka, Brother Paul, ako'y totoong Kristiyano, sumunod na ako sa tubig ng bautismo, pero merong mali sa buhay ko, may kasalanan ako. Ang sabi ng salita ng Panginoon, siyasatin mo ang iyong sarili. At ang pinakamagandang gawin at dapat gawin ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. At siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating kalikuan. At doon maaari tayong makibahagi sa banal na hapunan na ito. Para dito magkaroon tayong sandali ng tahimik at personal na panalangin. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming inaamin na sa iyo ay wala kaming maitatago. Kilala mo ang iyong mga mananampalataya at kung sino man ang hindi patunay na mananampalataya. Ngayon din, O Diyos, sa iyong mga anak, alam mo po, O Diyos, ang aming bawat lakad, bawat salita, bawat gawa. Panginoon, namin pong inihiling na patawarin mo kami sa anumang aming pagkakasala laban sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na lalo pang magsumikap sa kabanalan, lalo maging seryoso sa pagpatay sa mga kasalanan na nakatahan sa amin. At sandaling ito, Panginoon, naming susundin ang iyong utos na gawin namin ito sa pag-alaala sa iyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maituon ang aming mga puso't kaisipan sa katotohanan na si Jesus ay namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nabugbog, nasugatan, napako para sa aming mga kasalanan. Siya na walang sala ay tumanggap ng iyong puot para kami, Panginoon, ng mga makasalanan ay maligtas. O tulungan mo kami na alalahanin siya na namatay at muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Na patuloy nawa lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, Na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Na siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo.
Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos makahapon, na sinasabi ang sarong ito ay siya ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at alimin ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inamin po natin. Dalangin po tayo. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay o Diyos, kami ay mga sisidlan na hindi karapat-dapat. Kami ay pawang mga makasalanan. Ngunit o Diyos, sa biyaya mo, sa kahabagan mo'y minahal mo, at binigay mo ang iyong bugtong na anak. Anawa o Diyos, sa mga katotohanan na ito ay patuloy na magtulak sa amin sa pagmamahal sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, sa pag-aalay ng aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Na ikaw, Panginoon, na namatay para sa amin, o Diyos, kami ay mabuhay para sa iyo. Ingatan, tulungan po kami, o Diyos, nawa ang aming mga buhay ay patuloy na maging palamuti ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po at sa lahat ng ito nawa naluwalhati namin ng iyong pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pumusta yung lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with a sign and swing. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, Prophet and priest and King. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen po rin, Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating kasama online at muli, pagbulayan natin ang mga katotohanan ng Diyos na ating napakinggan. At nawa, ang ebanghelyo ng kaligtasan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay patuloy nating ihayag sa iba. Sa naman tayo tinawag ng Diyos, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. At patuloy tayong magpagamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. God bless po.
dito nagtatapos ang atin hong gawain. We're now dismissed. Magkakaroon ho tayo sandali ng church business meeting. Kung maaari yung maupo muna. Yun hong mga